3:00 pa lang ng madaling araw, naglalakad na si Aling Merly sa palengke. Bit-bit ang dalawang bayom na butas na sa gilid, nilalampasan niya ang mga tulog na tricycle driver, asong gutom at basang semento mula sa ambon. Tahimik ang paligid pero sa loob niya magulo ang kanyang isip. May tuition, may bayarin, may gutom. Isaw, Betamax, hita leeg ng manok, atay, kahit ano, basta sariwa at may diskwento, uhunin ko. Namimili siya ng mabilis pero maingat. Kumakaway sa suki. Nakikipagkulitan sa mga tindero kahit ramdam na ramdam sa tinig niya ang pagod. Kuya Rodel, konti lang puhunan ko ngayon. Baka naman pwedeng bawasan mo ito kahit 20? Abay para sa'yo, Merly, kahit 5 piso pa. Basta isama mo ko sa opening ng Merly's Inasal, ha? Libre ako ng 5 stick. Oy, di lang stick, kuya. May pa soft drinks pa. Basta buhay pa ako nun. 5:30 pag uwi niya, madilim pa ang kalsada sa squatter area. May mga batang natutulog pa sa karton. Sa gilid ng abandonadong warehouse, nandoon ang bahay niya. Barong-barong na yero ang bubong, karton ang dingding at tela ang kurtina. Tahimik ang loob. Sa isang sulok, tulog pa ang 2 anak niya, si John at si Janice. Mga honor student, masisipag at may pangarap na makapag-college kahit walang pambili ng bagong medyas. Sa maliit na mesa, inilabas niya ang mga binili. Sinimulan na ang ritual. Hiniwa ang mga laman, sinawsaw sa timpladong suka na may bawang, toyo, kalamansi. At konting sikreto. Dinukot ang mantika, sinalansan ang stick. Amoy suka ang hangin, amoy uling na hindi pa nasisindihan. Dapat bago umalis sina John at Janice, tapos ko na to. Nagising si Janice, ngumiti at niyakap ang ina mula sa likod. Ang bangonay, pero yung amoy ng pagmamahal mo, mas malakas pa dyan. Sus, binola mo pa ako. Sige na, maghanda na kayo. May itlog at tinapay dyan, huwag na kayong tumingin sa mga menu ng iba. Paglabas ni John, binuksan ang plastic na pitsel. Nay, pag ako naging engineer, kayo agad ang papaupahan ko ng rest house sa Tagaytay. Bakit rest house? Pwede bang branch ng Inasal muna? Teka Nay, gagawin nating chain yan. May Merly's Inasal sa Cubao, sa Cebu, sa US. Pag nangyari yan, sa langit na umaninirahan, baka mapagod na ang tatawan ko sa saya. 10:00 ng umaga, sa may kanto ng tulay sa Parañaque, inilalabas ni Merly ang kariton. May grill itong nakakabit, may yero sa ilalim. May tagpi-tagping plastic para sa panangga sa ulan. 1 stick ng isaw, 1 stick ng Betamax, 1 stick ng pamarap. Tubig, mantika, stick, suka, toyo, kumpleto. Kailangan lang ng konting swerte. Dumating ang unang suki. Aling Merly, combo ulit, 2 isaw at leeg. Mainit pa to, Joey ha? Ang sarap naman. Ito ang paborito ko talagang merienda, sabi ni Joey. Habang nagtatawanan sila, dumaan si Mang Art, ang tanod. O Merly, bayad sa pwesto. Mang Art, baka naman bukas na lang, 10 piso pa lang ang kita ko. Alam mo na ang sistema. Ingat ka lang, baka may MMDA, sabi ni Mang Joey. Mas takot nga ako minsan sa truck na puti kaysa sa gutom eh. Paglipas ng ilang oras, dumagsa ang mga suki. Ang init ng uling ay parang sinisindihan din ang panaasa ni Aling Merly. Aling Merly, 1 chicken inasal ha? Paapo ha? Gusto ko yung malutong. 50 leeg, yung may balat, at saka 10 isaw. 10 Betamax din po, Aling Merly. Pang-uwi ko sa nanay ko. Sandali lang mga anak ha? Eto na, isasalang ko na. Tila piyesta, nakaayos na sa ihawan ang mga stick, umuusok na ang mantika. Ang mga inasal ay may bahid na ng ginintuang tostadong balat. Ang mga Betamax ay nanipin sa pag-ikot, perfect ang lutong. Umuusok ang kalsada at ang nipi ni Merly ay parang araw sa maulap na langit. At doon nga, parang eksenang binura sa isang iglap, dumating ang puting truck, MMDA. Bumaba ang mga nakauniporme. Dire-diretso sa pwesto niya. Walang paligoy-ligoy. Walang permito. Alisin. Maawa na po kayo. Huwag niyo na pong umpiskahin. Yan na lang po ang pinagkukuhanan namin ng pang-araw-araw. Boss, pakiusap lang. Huwag niyo na pong alisin. Hindi naman po yan kontrabando. Pangkabuhayan lang po. Huwag niyo na pong kunin. Parang awa niyo na. Baka po wala na kaming maipakain bukas. Pero huli na. Sa isang iglap, sinipa ang isang bahagi ng kariton. Natumba ang tray. Nahulog ang mga iniihaw. Ang mga inasal na paa,
ang leeg ng manok, ang Betamax, ang isaw, lahat gumulong sa alikabok. Isa ang naapakan, isa ang tinabig, isa ang natapakan muli. Kumalat ang uling. Nasugatan ang kamay ni Aling Merly habang pilit na pinupulot ang mamastik. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya'y parang may nagwawalang unos. Hindi ingay ng paligid, kundi sigaw ng pusong pinipilit manatiling buo. Hindi siya makasigaw, hindi siya makalaban. Umiiyak na lang siya habang lumuluhod sa harap ng nawasak na pagkukunan sana ng kita. Taunting tiis na lang sana, konting awa na lang sana. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang sinasalba kahit isang stick, kahit ano, basta may matira. Pero wala na. Sa harap niya, ang natiray pinaghalong alikabok, natapong mantika, pawis na tumulo sa pagod, at luha na pagtadurog. May vendor na sumigaw, isang estudyanteng tumakbo at tinawag si Mang Art. Maya-maya pa, tumigil na rin ang kaguluhan. Umalis ang MMDA, dala ang ilan sa kanyang mga gamit. Tahimik ang paligid, pero may naiwan, hindi paninda, kundi takot. Takot na baka bukas hindi na siya makabalik. Takot na baka hindi na sapat ang dasal. Takot na baka sa dami ng isinusuo ng mundo, siya na ang susunod. Sa bahay, habang nakaupo sa gilid ng papag, tahimik si Aling Merly. Nakatulala sa isang basyong plastik na timba. Dati pinaglalagyan niya ng uling, ngayon ay walang laman. Parang siya. Nasa sahig ang dalawang anak, nagkukwentuhan para pilit pasayahin ang gabi. Pero dama ang lungkot na nakatabing lang sa likod ng bawat tawa. Wala tayong kita ngayon mga anak. Halos pabulong lang. Napasama pa, pati paninda, tinapon, inapakan, kinuha, ubus lahat. Napatingin si John at Janice. Hindi sila nagsalita agad. Parehong alam ang ibig sabihin nun. Wala nang pambili ng pagkain bukas. Wala ring panimulang puhunan. Pero huwag kayong mag-alala. Patuloy ni Aling Merly. Pinipilit ang tinig na buo kahit nanginginig. Bukas babangon ulit tayo. Paano po, Nay? Tanong ni Janice. Mahinang boses, parang ayaw makasakit. Yung inutang po ninyo sa palengke, di pa bayad, tapos uutang na naman po kayo. Makikiusap ulit ako kay Kuya Rodel. Sagot niya, halos pabulong ang boses. Sasakaling maawa, sasakaling mapagbigyan. Tahimik sila, hanggang sa nagsalita si John, mahigpit ang tinig. Nay, kaya natin to. Babalik tayo sa piesto, babalik tayo sa uling. Basta kasama ka, Nay, hindi kami matatakot. Ngunit hindi siya sumagot. Tahimik siyang umiyak habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya iyon mapigilan. Napayuko siya, hinawakan ang tuhod na parang binibigyang lakas ang sarili. Pinahid ang luha sa kanyang mukha, pero muli siyang lumuha. Hindi iyon iyak ng isang natalo. Hindi rin ito iyak ng pagsuko. Iyon ay iyak ng isang inang wala nang maibuga, pero pipilitin pa rin tumindig. Hindi man agad giginhawa ang buhay natin, bulong niya sa sarili. Pero bawat tusok ng isaw, pangarap niyo ang tinutuhog ko. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumakain ng kanin at asin. May crush na daw, Ate Janice? Ano? Sino nagsabi? Aba, may nagpek sa akin. Secret admirer mo raw, mahilig sa inasal. Tawanan sila. Habang umaalingaw-ngaw ang halakhak sa loob ng barong-barong, parang hindi sila nawalan ng kita. Parang hindi sila pinapaalis. Parang wala silang problema. May iyak, may tawa, may uling sa ilalim ng kuko, may lambing sa ilalim ng gabi. At bago sila pumikit, isang bulong sa dilim. Bukas ulit, isaw na may pag-asa. Isang hapon na napakainit na tila nasusunog ang balat ng mundo. Walang simoy ng hangin, walang amoy ng inihaw. Tila pati ang uling sa timba ay tumangging magliyab sa init ng araw. Walang customer, tahimik ang kalsada, maliban sa mahinang pagkalansing ng mga tansan sa sahig na nadala ng hangin. Nakaupo si Aling Merly sa gilid ng kanyang ihawan. Pinapaypayan ang sarili gamit ang kapirasong karton. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang batok, ngunit ang lamig ay hindi hinahanap ng katawan. Ang hinahanap niya ay katahimikang hindi niya mahanap-hanap sa loob ng sarili. At sa katahimikan ng hapong iyon, sumingit ang alaala. Walang paanyaya, walang babala.
Biglang dumapo sa kanyang isipan ang mukha ni Mang Ruben, ang lalaking minsang tinawag niyang asawa. Ang init ng hapon ay biglang naging init ng galit. Sa loob ng kanyang dibdib, tila may apoy na matagal nang tinatago, ngayon ay muling lumiliyab. Flashback, ang huling araw ni Mang Ruben sa tahanan nila. Isang hapon na parang niluluto ng araw ang lungsod sa sarili nitong galit. Walang gumagalaw na hangin. Pati mga ibon ay tila nawalan ng gana sa langit na pigang at walang habag. Basang-basa ang duster ni Aling Merly sa pawis habang siya'y nagsasampay ng mga damit sa kawayan. Ang init ay sumisingaw mula sa semento, parang apoy na kumakain sa kanyang talampakan. Pagod ang kanyang mga braso, pero mas pagod ang kanyang puso, na araw-araw yang tinatahi, buo sa umaga, wasak sa gabi. Mula sa loob ng barong-barong, narinig niya ang kaluskos ng pamilyar na yabag. Si Ruben, amoy alak, amoy yosi, amoy kasalanang hindi niya kailanman inako. Sa ilalim ng badilaw na bombilya ng kusina, sumalubong sa kanya ang pulang marka ng lipstick sa kwelyo ng sando nito. Nangingitim ang puko, sira ang tsinelas, pero ang yabang ay buo pa rin, parang hindi kailanman nabuwag ng kahirapan. Saan ka na naman nagpunta kagabi? Tanong ni Aling Merly, pilit pinapakalma ang sarili, ngunit nanginginig na ang boses. 3 araw kang hindi umuwi. Si John may lagnat, si Janice iyak ng iyak gabi-gabi. Wala kang tawag, ni text, wala. Utang ina, Merly! Sigaw agad ni Mang Ruben, kasabay ng paghagis ng bag sa papag. Sermon agad? Kakapasok ko lang ng bahay, pero puro reklamo agad ang bunganga mo. Dumiretso siya sa papag at bumagsak na parang hari ng sariling impyerno. Pinikit ang mata, nagkunwaring pagod, habang si Aling Merly ay nanatiling nakatayo. Tahimik pero naninigas, pilit itinatago ang panginginig ng tuhod. Hindi ako nagsesermon, mariin niyang tugon. Nagtatanong lang ako, Ruben, bakit ang bango mo? Kaninong pabango yan? Hindi yan sayo. At yang marka sa kwelyo mo, kaninong labi yan? Biglang tumayo si Mang Ruben. Ang mga mata niya ay galit na parang apoy. Hindi niya kinailamang sumigaw. Ang galit ay humihiyaw, nasa anyo pa lang niya. Ano? Pinapalabas mong nambababae ako? Aba talagang kapal ng mukha mo? Lumapit siya kay Aling Merly. Ikaw ang may lakas ng loob magtanong sa akin ng ganyan? Tang-ina mo? Merly, halos ako na nga lang ang nagtatrabaho? Bulyaw ni Aling Merly, tuluyang nawala ng preno ang dibdib. Ako ang bumubuhay sa mga anak natin. Ako ang naglalaba, nagtitinda, nagsasampay. Ikaw, anong ginagawa mo kundi maglasing, magpahinga at lumandi sa iba? Pumula ang mukha ni Mang Ruben sa galit. At sa isang iglap, bog! Isang suntok sa pisngi. Sumunod ang pangalawa, ikatlo, sunod-sunod, walang preno, walang habad, parang hindi siya tao. Parang hindi niya ito asawa. Parang wala silang kasaysayang pinagsamahan. Napahandusay si Aling Merly sa malamig na semento. Dumugo ang kanyang labi. Parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Nanlabo ang kanyang paningin. Sa gilid ng kanyang mata, naaninag na si Janice. Nakasilip sa likod ng kurtina. Yakap ang lumang manikang nawala na ng buho. Para kang sirang plaka, sigaw ni Mang Ruben habang humihingal. Paawa ka ng paawa. Para saan? Para makonsensya ako? Wala kang sildi, Merly? Wala kang kwenta sa buhay ko. Gusto ni Merly sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero ang boses niya ay natabunan na ng takot at ng sakit. Ruben, halos wala ng tunog. Pakiusap, wag sa harap ng mga anak natin. Tahimik si Mang Ruben, umiling, tila nakangisi, tila proud. Alam mo kung ano ang totoo? Bulong niya, parang lasong isinusuot sa leeg. Matagal na akong sawa, matagal na akong pagod, kaya aalis na ako. Ruben, sambit ni Aling Merly, habang nanginginig, may dugo sa labi. At halos hindi makapagsalita sa sakit at bigat ng loob. Hindi mo ako mapipigilan, hindi mo ako mababago. Wala ka nang magagawa. Merly, ayoko na sa atin. Kumuha ito ng lumang backpack. Isiniksik ang ilan sa kanyang damit, lighter, wallet. Wala nang ibang sinabi, walang paalam. Isinuot niya ang kanyang tsinelas. Tinapakan ang laruan ni Janice at tumalikod. Walang yakap, walang halik, walang kahit isang paglingon. Tanging ang tunog ng tsinelas na unti-unting lumalayo sa kahabaan ng eskinita ang naiwan kay Aling Merly, nakaupo sa sahig, duguan, nanginginig. At tuluyang bumaon sa isang tahimik na paghikbi sa ilalim ng araw na walang konsensyang sumisikat kahit sa mga gaya niyang pinagtaksilan, sinaktan at iniwan.
Balit sa kasalukuyan. Sa gilid ng bangketa, napakapit si Merly sa natuyong kalan. Mainit ang paligid, walang hangin at tila pati araw ay nakikibagabag sa kanyang katahimikan. Basang-basa ng pawis ang anyam noo, ngunit hindi niya agad napansin na may luha na rin palang dumadaloy sa kanyang pisngi. Tahimik, mabigat at matagal nang naiipon. Napapikit siya, pilit isinara ang mga alaala. Sa loob ng sarili, binulong niya, "Merly, pakatatag ka para sa mga anak mo." Isa itong pahalala, hindi mula sa langit, kundi sa pinakailalim ng kanyang pagod na puso, na kahit wasak, pinipilit pa ring mabuo para sa dalawang batang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Tumingala siya sa langit na pirik ang araw. Wala siyang sagot na natanggap. Walang himala. Pero may dumaan na hangin. Mahina, mainit pa rin. Pero sapat na para muli siyang makahinga. Hindi pa ito ginhawa, pero sapat na. Sapat na para hindi bumitaw. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Malakas, galit na galit. Tila bumabawi sa buong araw na pagkakait ng habag. Tumutulo sa bawat butas ng kanilang sirang bubong. Ang tubig ay walang awang pumapatak sa sahig ng barong-barong. Habang naglalatag si Aling Merly ng batya at pinipilit isalma ang tuyong damit, nakarinig siya ng isang mahinang iyak sa labas. Hindi tao, hindi hayop. Isang tunog na tila nagmamafaawang mapansin. Lumabas siya, may dalang flashlight. Sa tabi ng kanal, sa ilalim ng gumuhong yero, may nakita siyang isang maliit na nilalang. Basang-basa, nanginginig at kakaibang tingnan. Parang bata, ngunit may balbas na maputi. At ang suot nitong damit ay makulay, ngunit yari sa telang hindi niya mawari. Tila hinabing dahon at sinulid ng ulan. Ang mga mata nito, bagamat maliit, ay puno ng pagod at kabaitan. Napakurap si Aling Merly. Duwende ba ito? Bulong niya sa sarili. Nanlalaki ang mata. Ngunit hindi siya nagtanong. Hindi na siya nag-atubili. Dahan-dahan niyang binuhat ang nilalang. Ibinalot sa tuwalya at pinainom ng mainit na sabaw. Pinakain ng kanin at tirang pritong isda. Pinatulog niya ito sa sulok ng kusina. Tinabihan ng banig at nilagyan ng palanggana sa tadas ng bubong. Umaga na. Tumigil na ang ulan, ngunit basa pa rin ang paligid. Ang mga yapak ni Aling Merly ay lumilikha ng munting tunog sa malamig na semento habang tinutuhog ang mga bagong bili niyang atay, isaw at tenga. Sa kusina, sa ilalim ng lumang ilaw, bumangon ang maliit na nilalang mula sa pagkakahiga. Nagunat ito, naghilamos ng kaunting tubig mula sa tabo at tahimik na lumapit sa mesa. "Gising ka na pala," wika ni Aling Merly. May kaunting ngiti habang inilalapag ang pinggan sa harap nito. "Pasensya ka na ha? Yan lang ang kaya ko, kanin at pritong itlog." Tumango ang nilalang at umupo. Marahan nitong sinimot ang pagkain, tila gutom na gutom ngunit may disiplina. Maya-maya ay napansin nitong inaayos ni Aling Merly ang isang lumang kariton sa labas. Inayos pa ang mga bote ng toyo, suka at mantika. May mga plastik na lalagyan ng sausawan. Maayos niyang hinihiwa ang kalamansi. "Tinitinda mo ba yan?" tanong ng nilalang. "Oo," sagot ni Merly. Hindi tumigil sa pag-aayos. "Yan ang kabuhayan ko. Isaw, betamak at kung may puhunan pa, inasal." Pero nitong mga nakaraang araw, muntik na akong sumuko. Napatingin si Bantik, tahimik. "Kailan lang?" patuloy ni Merly. "Kinumpis ka ng NMDA ang paninda ko. Tinapon lang. Wala akong nagawa. Wala akong pambayad. Nakaupo lang ako sa kalsada. Parang wala akong kwenta." Bahagyang naalog ang kanyang boses. "Pero hindi ko pwedeng itigil to. Para to sa mga anak ko." Hindi agad sumagot ang nilalang. Tinapos nito ang pagkain, tumayo sa upuan at lumapit sa pintuan. Ang liwanag ng araw ay unti-unting pumapasok sa kanilang barong-barong. "Aling Merly," marahan nitong wika at sa unang pagkakataon, tinawag siya sa pangalan. "Ako si Bantik, isang duwende mula sa kaharian sa ilalim ng ulong gubat." Napahinto si Merly. Napatingin, hindi makapaniwala sa narinig. "Duwende?" Ngumiti si Bantik. "Oo, isa akong tagapagbantay sa aming mundo. Dito lang ako napadpad noong bumagyo. Pero ngayon, alam ko na kung bakit." Tumingin siya kay Merly, mata sa matang, puno ng pag-unawa. "Babalik muna ako sa aming kaharian. Ngunit sa aking pagbabalik,
May dala akong bagay na tiyak, makapagpapabago ng takbo ng buhay mo. Napatingin si Merly sa kanya, tila hindi makapagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng mga salitang tumagos sa kanyang puso. Isang puso na matagal nang hindi tinaniman ng pag-asa. At habang pinagmamasdan niya si Bantik na lumabas sa pintuan, dala ang maliit nitong sako. Tila may hanging sumabay sa pag-alis nito. Mainit pa rin, ngunit may dalang kakaibang damdamin. Hindi niya alam kung kailan babalik si Bantik. Pero ang iniwang pangako ay sapat na para palakasin ang loob ng isang pusong matagal nang binugbog ng mundo. Hindi ito katapusan. Isa itong simula. Kinabukasan, muling bumalik si Merly sa pwesto sa kanto. Bitbit ang lumang kariton, mga plastik na upuan, at isang ngiting pilit ngunit buo. Hindi pa rin sigurado ang kanyang kinabukasan. Pero sa kanyang loob, may binhing bagong tubo na baka sa pagkakataong ito, hindi na siya kailangang lumaman mag-isa. Ang langit ay maulap, pero hindi naman mukhang nagbabadya ng ulan. At habang iniihaw niya ang unang tusok, sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Bantik, "Sa pagbabalik ko, may dala akong bagay na tiyak, makapagpapabago ng takbo ng buhay mo." Hindi niya alam kung totoo ang lahat o isa lang iyong panaginip mula sa pagod at gutom. Pero sa bawat usok na lumulutang sa hangin, sa bawat patap ng pawis na bumabagsak sa uling, nararamdaman niya may parating. At kapag dumating iyon, handa na siya. 3 araw ang lumipas, 3 araw ng parehong ikot. Gising bago magliwanag, salok ng tubig sa poso, tinda ng isaw at Betamax, at pag-uwi sa gabi na ang kinitay sapat lang sa bigas, itlog at pamasahe ng mga bata. Wala pa rin si Bantik, ngunit hindi nawawala sa isip ni Aling Merly ang mga huling salitang iniwan ng maliit na nilalang. "May dala akong bagay na tiyak makapagpapabago ng takbo ng buhay mo." Araw ng Huwebes. Bago mananghali, bumuntong hininga si Aling Merly habang pinapahanginan ang uling na tila ayaw magliyab. Pawisan na ang kanyang likod, gutom na ang tiyan at wala pang customer. Sa gilid ng kariton, pinapanood niya ang dahan-dahang pagtulo ng mantika mula sa grill papunta sa lata sa ilalim, hanggang sa may malamig na hangin na biglang dumaan. Hindi karaniwang simoy, may amoy ito ng bagong pinitas na damo at nilagang luya. Napatingin si Aling Merly sa aliwa at doon niya nakita si Bantik, nakatayo sa dulo ng kalsada, suot pa rin ang makulay niyang kasuotan na tila hinabi sa hamog. Ngayon ay may bitbit siyang maliit na garapon, parang kristal, at sa loob nito'y may umiikot na liwanag, parang alon ng ginto at pulot. Lumapit si Bantik, tahimik, at sa sandaling huminto siya sa harap ni Aling Merly, mumiti ito ng buong kababaang loob. "Gaya ng ipinangako ko, aniya, narito na ako." Inabot niya ang garapon, maliit lamang ito. Kasya sa isang palad, ngunit sa loob nito ay may sangkap na tila buhay. Mga piraso ng pinatuyong dahon, halamang ugat, durog na bulaklak, at pinong pulbos na may sariling kinang. Ang panimplang ito, wika ni Bantik, ay nilikha mula sa pinakabihirang herbs at spices ng aming kaharian. Hinango ito mula sa puso ng kagubatan, pinakuluan sa sinag ng buwan at hinipan ng huling hangin ng tag-araw. Hindi nakapagsalita si Aling Merly. Tinitigan niya ang garapon na hawak ni Bantik. Parang ayaw niyang abutin. Takot na baka hindi ito totoo. Pero inabot din niya, marahan, parang isang sanggol ang tinatanggap. "Bakit ako?" tanong niya, halos pabulong. "Bakit mo ibinibigay ito sa akin? Dahil kahit wala ka, nagpapakain ka, kahit pagod ka, hindi ka tumalikod. Hindi ito gantimpala sa tagumpay mo, Merly. Ito ay biyaya sa kabutihang hindi mo alam na ginagawa mo, araw-araw." Unti-unting tumulo ang luha ni Merly, hindi mula sa lungkot, kundi mula sa matagal ng uhaw na pagkilala. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang siya may narinig na salitang hindi tungkol sa pagkukulang niya, kundi sa kabutihan niya. "Gamitin mo ito," dagdag ni Bantik, "hindi para magpasikat, kundi para magpakain. Dahil ang tunay na lasa ng pagkain ay hindi galing sa sangkap, kundi sa puso ng nagluto." At bago pa siya makasagot, kumislap ang liwanag mula sa katawan ni Bantik, isang kisat mata.
At nawala siya, parang usok na isinayaw ng hangin. Naiwan si Merly sa harap ng kanyang kariton, hawak ang garapon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napangiti siya, buo, tahimik at totoo. Hindi niya agad ginamit ang panimpla. Ilang araw, tinititigan lang niya ito gabi-gabi. Hawak sa palad, itinatabi sa kama. Nilalagyan pa ng basang bimpo kapag mainit ang panahon. Parang sanggol na kailangan alagaan. May takot, may pagdududa, at higit sa lahat, may paggalang sa hiwagang hawak niya. Para lang sa pusong marunong magpakain, hindi lang magbenta. Paulit-ulit niyang bulong habang pinagmamasdan ang alon ng liwanag sa loob ng garapon. Hanggang isang araw, halos wala na siyang natirang puhunan. 5 pirasong hita ng manok, kaunting suka, isang kalamansi, at uling na pinagtulungang kolektahin ni na John at Janice mula sa tuyong kahoy sa paligid ng iskinita. Huminga siya ng malalim, binuksan ang garapon. Sa dulo ng kutsarita, sumalok siya ng kaunti. Inihalo niya ito sa sawsawan. Isinawsaw ang inihaw na manok at nagdasal bago niya ito inihain sa unang customer ng araw. Isang construction worker na araw-araw yang nakikitang dumaraan, ngunit bihirang bumili. Pagkakagat pa lang, napatigil ang lalaki. Kumurap, tumingin sa kanya. Teka, anong nilagay mo rito? Tanong nito, tila nalilito, pero puno ng pagkabighani. Hindi to basta inasal. May lasang, parang may halong alaala. Napaniti si Aling Merly, bahagya lang, ngunit may ningning sa mata. Punting pampalasa lang. Lumapit ang isa pang lalaking nakasando. Tinikman din, napatigil. Parang inasal ng lola ko ito sa probinsya, anito. Pero mas malalim, parang may hinanakit at pagmamahal sa bawat kagat. Isa pa ang sumubok, babaeng may kasamang anak. Pagkakagat ng isaw, napamura sa tuwa. Grabe, puta ang sarap, anong rikado to ate? First time ko makatikim ng ganito sa street food. Hindi pa tapos ang pangaiyon, dumami na ang tao sa paligid. May batang sumigaw, Mama, ayoko na sa fast food, dito na lang tayo lagi. May matandang babae na pumikit habang ngumunguya. Aling Merly, parang niyakap akin ng asawa kong patay na. At doon siya napaluha. Maya-maya'y dumating ang isang vlogger na may cellphone sa selfie stick. Kinunan siya habang nag-iihaw. Pagkakagat ng inasal, sumigaw ito. Guys, legit to. Hindi to hype. May magic ang inasal ni Aling Merly. Kinabukasan, may dumating na truck. 7 ang bumaba, mga manggagawa na raw sa Ortigas. Nakita lang sa TikTok. Biyahe pa mula para matikman ang viral na inasal. Ma'am, kayo po ba si Aling Merly? Tanong ng isa. Pakireserba nyo na lang po yung 5 order kahit wala pa kaming upuan. Basta makakain lang kami. Halos hindi siya makapaniwala. Mula sa kariton na halos hindi maubos ang paninda, ngayon ay dinudumog siya ng tao. Halos maubos na ang kanyang paninda bago pa mag-alas 3. Puno ang basurahan sa gilid ng mga ginamit na stick. Umaalingasaw ang usok ng uling, pero sa halip na amoy kalye, amoy bahay ang paligid. Amoy ulam, amoy kwento, amoy alaala. At sa bawat tanong ng, anong pampalasa mo te? Isang sagot lang ang kaya niyan ibulong, sabay ngiti. Wala naman, galing lang sa puso. Sa likod ng ngiting iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa dulo ng kalsada, marahil ay may matang nanonood, maliit ngunit makapangyarihan. At higit sa lahat, alam niyang ito na ang simula ng isang paglalakbay hindi lang para mabuhay, kundi para mabuhay ng may lasa, alaala at dahilan. Mula sa isang maliit na kariton sa kanto. Nagsimulang dumagsa ang mga suki. May mga estudyanteng bumabalik araw-araw, mga tricycle driver na dati nagpapalipas lang ng oras, at mga nanay na dumaraan para ipabaon ang inasal kay bunso. Lahat sila nagkakaisa sa isang simpleng katotohanan. May kakaiba talaga sa timpla ni Aling Merly. Hanggang sa isang araw, may nag-upload ng video sa Facebook. Isang vlogger na bumili ng isaw at inasal, kinuhanan ang bawat kagat at reaksyon at nilagyan ng caption, Pusong Inasal. Pinakamasarap sa buong Paranaque. Sa loob lang ng 3 araw, mahigit 1.2 million views.
Sinundan pa ito ng iba pang content creators. Isang vlogger pa ang umiyak habang kumakain ng Betamax. Sabi nito, bawat kagat may alaala, hindi lang masarap, may emosyon. At isang araw ng linggo, sa kauna-unahang pagkakataon, nakapunta sila ni Jonjon at Janice sa isang mall para kumain sa isang sikat na pizza restaurant. Nay, ngayon lang ako nakapasok sa ganito. Dati napapanood lang nating ito sa TV ng kapitbahay, bulong ni Janice habang humihigop ng orange juice. Masarap pala talaga, sabi ni Jonjon matapos kumagat ng pepperoni pizza. Pero, sabay ngiti, mas masarap pa rin inasal mo, Nay. May lambing, may alaala, may usok ng kalsada. Wala yan sa mamahaling resto. Nagkatawanan silang tatlo. Wala mang handang mamahalin sa mesa, pero puno ng tawanan at panandali ang kalayaan sa hirap. Sana po, magtuloy-tuloy na ang swerte natin, Nay. Sabi ni Janice habang pinupunasan ang mesa. Para hindi ka na masyadong napapagod, para hindi mo na kailangan pang matulog sa tabi ng kalan. Hindi na rin kita nakikitang umiiyak, Nay, dagdag ni Jonjon. Ngayon, palagi ka nang nakangiti. At hindi naglaon dahil sa dami ng bumibili, sa dami ng orders, at sa tulong ng ilang vlogger na nag-donate pa ng pambili ng bagong grill, nakapag-ipon si Aling Merly. Isang linggo bago ang pagbubukas ng kanyang bagong kainan. Tahimik na nakaupo si Aling Merly sa sahig ng barong-barong. Yakap-yakap ang maliit na garapon ng mahiwagang pampalasa. Sa loob nito, patuloy ang pag-ikot ng liwanag. Tila may sariling buhay, parang puso na patuloy na tumitibok. Salamat, Bantik, mahinang bulong niya habang pinupunyasan ang salamin ng garapon gamit ang kanyang duster. Hindi mo lang ako tinulungan, pinaniwala mo ulit akong may saysay pa ako. Sa tabi niya, si Jonjon ay abala sa pagtupi ng mga bagong apron. Si Janice na may nagsusulat ng mga paalala para sa soft opening. Sa kabila ng lahat ng pagod at takot, ang puso ni Merly ay payapa, gayon lang ulit sa matagal na panahon. Ang Merly's Inasal ay isang simpleng kainan, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na inayos ng kapitbahay na karpintero. Ang kurtina sa kusina ay mula sa lumang bedsheet at ang mga mesa at upuan ay second-hand na pininturahan lang ng bago. Pero ang dingding, tuno ng buhay. May sulat kamay na mensahe ng mga suki. Salamat po sa inasal na nagpapaalala sa bahay namin sa Iloilo. Hindi ko man afford ang mamahaling resto, basta may Merly's Inasal, masaya na ako. Salamat, Aling Merly. Binusog niyo hindi lang tiyan ko, kundi puso ko. Dumating ang araw ng inauguration. Walang engrandeng seremonya, pero ramdam ang kasiyahan. May banderitas na puting panyo, may libreng iced tea, at may ngiting hindi kayang bayaran ng kahit anong pera. Si Jonjon ang nagluto ng unang batch ng inasal, hita, leeg at isaw. Si Janice ang nagsilbi ng Betamax at kalamansi sausawan. Si Aling Merly naman hawak pa rin ang mahiwagang garapon habang pinagmamasdan ng lahat. Hindi niya ito iniwan, inilagay lang sa maliit na altar sa tabi ng resibi, parang sagradong alaala ng isang pangakong tinupad. Isang matandang lalaking suki ang unang umorder. Aling Merly, sabay kindat nito habang ngumunguya ng isaw. Mula ngayon, di na ako kakain sa bahay. May bagong tahanan na ang tiyan ko. Tawanan ang lahat. Isa namang food vlogger ang sumigaw mula sa mesa. Grabe, Nay, yung sausawan mo parang may magic. May lungkot, may ligaya, may pagkaalamat. Lahat ay nagsasaya at sa gitna ng tawanan at usok ng inasal, dahan-dahang tumulo ang luha ni Aling Merly. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil alam niyang hindi lang siya basta nakatayo sa sarili niyang kainan. Nakatayo siya sa pinagsama-samang luha, dasal at muntikang pagsuko na hindi tinuloy. Sa bawat kagat ng inasal, sa bawat papuri ng suki, isang tinig ang palihim na bumubulong sa kanya mula sa alaala. Gamitin mo ito sa pusong marunong magpakain, hindi lang magbenta. At doon, sa simpleng espasyong puno ng usok at pararasa, alam ni Merly, hindi lang siya nagluluto ng pagkain. Nagluluto siya ng panibagong kinabukasan. Mabilis lumipas ang 2 taon. Ang Merly's Inasal na minsang tumira sa gilid ng kalsada, ngayoy may 3 sangay na, isa sa Cavite, isa sa Maynila, at isa pa ring matatag sa Parañaque, ang orihinal. Hindi ito franchise, hindi ito negosyo para yumaman, para kay Aling Merly.
Ito ay pagsasabog ng apoy na mula sa maliit na uling na minsang pinulot lang ni Jonjon mula sa tambakan. Nang tuluyan na silang makaluwag, nakabili sila ng kondo. Tama lang ang laki, 2 kwarto pero may maayos na banyo, kusinang may exhaust fan at sahig na hindi kailangang tabingan ng banig para matulog. Pagpasok nila sa unang gabi, si Jonjon ang unang sumigaw. Ma! Ma! Ang lambot ng kama, hindi tumutusok sa likod. Si Janice naman ay nakaupo sa sahig. Niyayakap ang bagong throw pillow. Ma, pwede po ba to sa akin lang? Ang bango po. At saka sila nagtawanan. Tahimik lang si Merly sa umpisa, nakatayo sa kusina, pinagmamasdan ang mga anak niyang hindi na kailangang matulog sa ilalim ng tumutulong bubong. Hawak pa rin niya ang maliit na garapon ni Bantik at dahan-dahan niya itong inilagay sa pinakataas na shelf, hindi para itago, kundi para parangalan. Salamat Bantik, mahinang bulong niya at hindi niya napigilan ng luha. Habang nagwawalis si Aling Merly sa harap ng kanilang bagong pwesto, isang mas malaking branch ng Merly's inasal, may napansin siyang batang nakatayo sa tabi ng poste. Lalaki, mga 7 taong gulang, sira ang tsinelas, butas-butas ang kabiseta, at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Sa kanyang 2 kamay, may hawak na plastik ng tubig na di pa nabubuksan. Gutom ang tingin, ngunit hindi namamalimos, nakatitig lang sa loob ng kainan. Nilapitan siya ni Aling Merly. Gusto mong kumain, iho? Aniya, marahang lumuhod sa harapan ng bata. Hindi sumagot ang bata. Tumango lang, marahan. May pagkain ako sa loob. Mainit pa. Libre to ha, hindi mo kailangang magtrabaho o maghugas ng pinggan. May lambing ang boses ni Aling Merly, ngunit may bigat din. Dahil sa kanyang loob, parang may hawak siyang salamin. Nakikita niya ang sarili niya, noon. Pagbalik niya sa loob, nagsalin siya ng inasal at may piniritong tokwa pa sa gilid at konting patak ng mahiwagang panimpla sa sabaw. Inabot niya ito sa bata, na kumain na parang may kasamang dasal bawat subo. Masarap punay, sabay sulyap ng bata, may konting ngiti. At doon, nagsimula ang ideya, kinabukasan. Ipinaskil sa maliit na pisara sa labas ng tindahan. Libreng kain tuwing Miyerkules para sa mga batang lansangan, Merly's inasal. Sa unang linggo, 5 ang dumating. Sa susunod, naging 15. Iba't ibang mukha ng kahirapan, ngunit iisa ang pagkagutom. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagkalinga. Dumadalo si Jonjon at Janice tuwing Miyerkules. Si Jonjon ay tumutulong sa pagluluto. Si Janice ang nagbibigay ng mga kwento at tawa. At si Aling Merly, palaging nasa gitna, may dalang mangkok at ngiti. Isang gabi habang naghuhugas si Aling Merly sa lababo, lumapit si Janice, hawak ang basang tuwalya. Nay, ang dami nating natulungan ngayon. Aniya, sana magtuloy-tuloy to lang ang swerte natin para hindi ka na masyadong nahihirapan, hindi ka na masyadong napapagod. Napatingin si Merly sa kanya, napangiti. Pagod pa rin anak, pero iba na ang pagod na yon. Hindi na gutom ang kasama, kundi pasasalamat. Tumingin siya sa estante sa kusina, kung saan nakalagay ang maliit na garapon na may bahagyang kinan sa ilalim ng ilaw. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan. Salamat Bantik. Bulong niya, hindi lang sa panimpla, kundi sa pagbibigay ng paniniwala. Ang Merly's inasal ay hindi na basta kainan. Ito'y naging kanlungan, paaralan, paraiso ng pawis at uling, kung saan bawat taong nauupo ay hindi lang busog ang bitbit pa uwi, kundi alaala ng kabutihang, walang hinihinging kapalit. Pati ang mga dati mapang mataas sa komunidad, ngayoy kumakaway at tumatambay sa labas. Aling Merly, sabi ng isang ginang na minsang inismiran siya noon. Grabe ka na ha, dati isaw lang yan sa kanto, na yun may pa-community outreach ka na. Tumingin lang si Aling Merly sabay tawa. Kung naranasan mo rin ang tunay na gutom, matututo kang magpakain. Hindi lang ng tiyan, kundi pati ng damdamin. Gabi-gabi, bago matulog, kinutuklap niya ang huling usok ng inasal mula sa buhok niya at tumititig sa garapon. 1, 2, 3 segundo. Gamitin sa pusong marunong magpakain, hindi lang magbenta. Parang laging naroon si Bantik. Hindi man siya nakikita, pero ang alaala ng kanyang tinig ay laging kasabay ng hangin. At alam ni Aling Merly,
Ginagawa niya ito hindi lang para kina Jonjon at Janice, kundi para rin sa bawat batang minsang naging tulad niya, naghahanap ng ulam, ng tahanan at ng dahilan para muling maniwala na ang mundo ay hindi palaging gutom. Kaya nang unti-unting naging sapat ang kita at lumaki ang ipon, isang gabi ay tinawag niya ang mga anak. Mag-empake na kayo, nakangiti niyang sabi. Tayo tatlo, pupunta sa Baguio. Mas malamig ang hangin ng Baguio kaysa sa lahat ng pangarap ni Merly. Sa loob ng bus pa lang, si Janice ay halos hindi mapigilan ang pagtawa habang pinapanood si Jonjon na natataranta sa pag-akyat ng zigzag. Uya, parang roller coaster, sigaw niya. Hindi ako natatakot, sumasabay lang ako sa takbo ng hangin. Depensang sabot ni Jonjon, kahit namumutla. Nag-ikot sila sa palengke, bumili ng strawberry taho, keychain na may pangalan nila at walis tambo para sa kanilang kondo. Sa Camp John Hay, kumain sila sa buffet. Si Janice ay nabigla sa dami ng ulam, hindi malaman kung alin ang uunahin. Ang sarap pala ng kare-kare dito, sigaw niya. Pero Nay, mas masarap pa rin yung inasal mo. Si Aling Merly ay tahimik lang habang pinagmamasdan ang anak. Hawak niya ang baso ng mainit na tsokolate at para siyang nananaginip. Ngayong nasa bakasyon tayo, aniya habang naglalakad sila sa Burnham Park, para bang panaginip ang lahat. Totoo yan, Nay, tugon ni Jonjon. Dati sa mga pelikula ko lang nakikita ito, ngayon andito na tayo. Tumawa sila, larawan ng isang pamilyang bumawi sa lahat ng luha. Ngunit pagbalik nila, natagpuan nila ang kondo na gulo-gulo. Nakabukas ang mga drawer, nakahandusay ang ilang gamit sa sahig, at nang marating ni Merly ang sulok ng kwarto kung saan nakatago ang kaha de yero, nanlambot ang tuhod niya. Wasak ang kaha. Wala na ang 3 milyong pisong ipon. Pera para sa kolehiyo ni Jonjon at Janice, para sa mga panahong mahirap ang negosyo, para sa pinabukasang pinangarap niya. Hindi totoo to, bulong ni Merly. Nanginginig ang kamay habang kinikuha ang sirang takip ng kaha. Yumuko si Janice, dahan-dahang lumapit. Nay, agad siyang niyakap ni Aling Merly. Mahigpit parang huling yakap. Tumulo ang luha niya nang hindi niya namamalayan. Patawad mga anak. Hindi mo kailangan humingi ng tawad, Nay, sabi ni Jonjon. Lumapit at yumuko rin. Ipon niya ng puso mo, pero ang meron tayo, mas mahalaga. Ikaw. Hindi agad nakasagot si Merly. Ang garapon ng panimpla, kinuha niya mula sa ilalim ng kama at niyakap na parang sanggol. Akala ko, tapos na ang lahat, mahina niyang sabi. Pero buhay pa tayo at may lasa pa ang mundo. Habang ang luha ay tumutulo sa sahig na malamig, may init na sumisingaw mula sa puso ni Merly. Hindi init ng galit, kundi apoy ng panibagong laban. Alam niyang masakit ito, pero gaya ng dati, hindi siya aalis na kusina para tumigil magluto. Babangon siya para muling magpakain sa gutom ng tiyan. At gutom ng pag-asa, nagpatuloy ang araw. Hindi man madali, ngunit patuloy na lumalaban si Aling Merly. Tuloy pa rin ang tawanan sa Merly's inasal, tuloy ang usok ng inasal, at tuloy rin ang papuri mula sa mga suki. Ngunit sa puso niya, may isa pa siyang iniinda, ang nawalang ipon. Iniipon niyang muli ang lakas ng loob, hindi lang para sa negosyo, kundi para sa kanyang mga anak. Hanggang isang hapon, habang nililinis niya ang lababo, may huminto sa pintuan ng eatery. Merly, isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Inilibing sa ingay ng ulin at tambol ng pusong nasaktan. Paglingon niya, napatigil siya. Si Mang Ruben. Malinis ang ayos, puting polo laplansado, at bitbit ang maliit na leaflet. Bagong buhay kay Kristo. May bakas ng pagod sa kanyang mukha, pero wala na ang dating angas. Ngayon, may paggalang sa kanyang pananalita at takot. Hindi takot na baka saktan siya ni Merly, kundi takot na baka wala na siyang karapatang tumayo sa harap ng pamilyang minsang iniwan. Nabalitaan ko, panimula ni Ruben, yung tungkol sa nawala niyong ipon, 3 milyon para sa mga bata. Kaya ako nandito, hindi para makialam. Hindi para magsisilang, kundi para magsimula. Tahimik si Merly. Nilingon niya si Jonjon, na ngayon ay abala sa pagsasara ng cash box. Si Janice ay nakaupo sa sulok, gumagawa ng assignment. Napatingin ang dalawa kay Ruben. Walang sinabi, pero sa katahimikan,
May bigat ang mga mata nila. Hindi ako andito para umeksena sa buhay niyo, patuloy ni Mang Ruben. Alam kong ang dami kong nasira, pero naniniwala akong kaya ko pa rin itong itama, kahit paunti-unti. Naglilinis ako ngayon sa simbahan, nagbebenta ng isda sa palengke, natutong magpakumbaba, at kung papayag ka, gusto kong bumawi sa inyo, sa sarili ko. Inabot niya ang leaflet, patawad Merly, sa lahat. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, hindi galit ang naramdaman ni Aling Merly, kundi lungkot at awa. Hindi awa para sa Ruben na dati niyang minahal, kundi sa Ruben na ngayoy nakatayo sa kanyang harapan, hubad sa pagmamataas, pagod sa pagsisisi, at uhaw sa isang panibagong pagkakataon. Mahal mo pa ba kami? Tanong ni Aling Merly, walang paligoy. Hindi agad sumagot si Mang Ruben. Tumingin siya sa mga anak at sa mata ni Janice na hindi na bata, nakita niya ang dami ng sugat na kanyang iniwan. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako sa inyo, sagot niya. Pero mahal ko pa rin kayo at gusto kong itama lahat ng di ko nagawa noon. Tahimik muli. Si John tahimik na tumango. Si Janice lumapit at nagsalita sa ina. Day, subukan natin. Wala namang mawawala. Kung totoo si Papa ngayon, baka ito yung pagkakataong matagal nating hinihintay. Huminga ng malalim si Aling Merly at sa wakas. Dahan-dahan siyang tumango. Isa lang Ruben, aniya. Walang drama, walang pangako. Ipakita mo sa gawa. Kung talagang nagbago ka, ipakita mo. Sa araw-araw, dahil di ko nabubuhayin ang nakaraan, pasulong na lang tayo. At doon nagsimula ang panibagong yugto. Matapos ang isang linggo, Lunes ng gabi, maaliwalas ang kondo kahit medyo magulo. May mga lalagyan ng sausawan sa mesa, plastic bag ng prutas mula sa palengke, at mga papel ng assignment ni Janice, kasama nila si Ruben. Ahimik itong naglilinis ng kalan habang si John ay nagtuturo sa kanya kung paano ginagamit ang bagong gas stove. Nay, si tatay di pala marunong mag-on ng gas stove. Natatawang sabi ni John. Hoy, marunong ako, nakalimutan ko lang, matagal na akong di nakakahawak ng maayos na kalan. Depensa ni Mang Ruben, sabay kindat kay Aling Merly. Dati kaldero lang ang binabato mo, di ba? Biro ni Janice, sabay halakhak. Napahinto ang lahat, saglit na katahimikan. Pero si Ruben ang unang tumawa, malalim, totoo, at may bahid ng pag-amin. Totoo naman yon, sabi niya, nakangiti. Pero ngayon, imbes na mambato ng kaldero, ako na ang maghuhugas nito. At sabay-sabay silang nagtawanan. Nam oras na ng hapunan, sabay-sabay silang naupo sa harap ng mesa. May chicken inasal, ginisang gulay, kanin. Simple lang, pero iba ang lasa ng gabing iyon. Iba ang dami ng kwento, timbang ng katahimikan sa pagitan ng mga tawanan. Iba ang tibok ng bawat puso. Matapos ang hapunan, si Mang Ruben ang nagkusang maghugas. Si Aling Merly naman ay naupo sa tabi ng maliit na estante sa sala. Hinawakan niya ang garapon, ang mahiwagang panimpla ni Bantik. Hindi na ito kasing liwanag tulad ng dati, pero nananatili ang alon sa loob. Buhay pa rin, gaya ng kanyang pag-asa. Salamat Bantik, bulong niya habang pinapahid ang luha sa pisngi. Sa lahat ng ito, sa pagbibigay sa akin ng panibagong lasa, kahit para sa mga lumang sugat. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unting naramdaman ni Merly ang pagbabago. Hindi ito bigla ang pagbagsak, kundi isang tahimik at unti-unting pag-urong. Sa bawat linggo, may kulang. 2,000 pesos sa isang branch, 7,000 pesos sa isa pa. Hanggang sa may linggong halos 20,000 pesos ang hindi maipaliwanag. Sa papel, maayos ang lahat. Sa aktwal, may nawawala. Isang hapon, habang sinusuri niya ang kahera ng branch sa Pasay, tinawag siya ni Lenny, ang cashier na ilang taon na ring tapat sa kanya. Ate Merly, maingat ang boses ni Lenny. May gusto lang po sana akong sabihin. Matagal ko na pong gustong sabihin ito. Napatingin si Merly, may bahagyang kaba sa dibdib. Ano yun, Lenny? Minsan po kasi, si Mang Ruben ang nabibilang ng kita. Sa halip na ako ang maglagay sa envelope, siya na po mismo ang gumagawa. Napakunot ang noo ni Aling Merly. Sinabi ba niyang ako ang nagsabi nun? Opo, sagot ni Lenny, diretso ang tingin.
Sinabi po niyang kayo ang nag-utos. Kaya kahit nagtataka ako, sumunod na lang po ako. Akala ko po okay lang. Parang may kumalabit na malamig sa batok ni Aling Merly. Hindi siya agad nakapagsalita. Napalunok siya, pinilit ngumiti, pero halatang hindi umaabot sa mga mata ang anyo ng kanyang bibig. Okay, salamat Lenny. Malaking bagay itong sinabi mo. Ngumiti si Lenny, may bahid ng pag-aalalang baka siya'y napagalitan. Ngunit tahimik lang si Aling Merly habang bumabalik sa kanyang bagong sasakyan. Wala siyang sinabi, ngunit sa loob may gumuguhong pader at alam niyang hindi lang ito tungkol sa pera. Kinagabihan, sa kanilang kusina habang tahimik na naghuhugas si Aling Merly, lumapit si Jonjon. Nay, may sasabihin po ako. Tumigil si Aling Merly sa pagbanlaw ng baso. Hindi siya tumingin, pero hindi rin siya nagtanong. Hinintay lang niya ang mga salita ng anak. Kaninang hapon po, nakita ko si Mang Ruben. Nasa mall po ako, bumili ako ng notebook at ballpen. Paglingon ko, nasa loob si tatay sa isang mamahaling restaurant. Napalingon si Aling Merly. Mabilis ang tibok ng puso niya. May kasama siyang babae, Nay. Hawak-hawak niya yung kamay nito. Parang magkasintahan sila. Napaupo si Aling Merly. Hawak pa rin ang baso, pero nanginginig na ang kamay. Sigurado ka? Opo. Tahimik. Ilang sandali ng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan. Tanging tunog ng patak ng tubig mula sa gripo ang naririnig. Akala ko, tapos na yung ganito. Bulong ni Aling Merly, halos hindi naririnig. Akala ko, kapag binigyan mo ng panibagong pagkakataon ng isang tao, matututo siyang pahalagahan ka. Hindi na nagsalita si Jonjon. Lumapit na lamang siya at hinaplos ang likod ng ina. Pero heto tayo. Tayo ang nawalan. Tayo ang pinagsamantalahan. Tayo ang pinaniwala. Mahinang sabi ni Aling Merly. At sa loob ng puso niya, hindi na lang ito tungkol sa pera, kundi sa buong mundong sinubukan niyang buuin. Unti-unti na naman itong gumuguho. Ilang araw ang lumipas. Ipinasa sa pulisya ang reklamo ukol sa nawawalang pera mula sa kondo ni Aling Merly. Matagal na palang iniimbestigahan ng mga otoridad ang misteryosong pagkawala ng mahigit 3 milyon. Isang trahedyang nadiskubre nila matapos silang magbakasyon sa Baguio. Ang bakasyong sanay naging gantimpala para sa pagod at sakripisyo ay naging simula ng isang mapait na katotohanan. Pagbalik nila, nawawala ang pera. At higit pa roon, may nawawala rin sa puso ni Aling Merly, ang tiwala. Isang hapon, kumatok ang 2 pulis sa bahay. Maingat ang kilos, tahimik. Bit-bit nila ang mabigat na katotohanan sa isang maliit na USB. Ma'am, pasensya na. Kailangan niyo pong makita ito. Wika ng isa. Ipinasat nila ang USB sa laptop sa lumang lamesa. Tumambad ang CCTV footage mula sa kondo. Kuha isang araw bago sila makauwi mula sa Baguio. Sa screen, si Mang Ruben ay may bit-bit na malaking itim na bag. Naka-jacket, nakasombrero, palingalinga habang palabas ng gusali. Ilang saglit pa, may sumalubong sa kanyang babae. Magaan ang hakbang nito. Nakangiti. Nagyakap sila, malapit, tila pamilyar na pamilyar. Saka sila sumakay sa kotse. Ma'am, mahinang sabi ng isa sa mga pulis. Si Mang Ruben po ang kumuha ng pera ninyo. Walang lumabas na salita mula kay Aling Merly. Nanininig ang kanyang kamay. Nanlalabo ang paningin. At ang naririnig niya na lang ay ang pintig ng puso, malakas, magulo, parang binabasag ang lahat ng matitirang buo sa kanya. Pati yung ipon para sa kolehiyo ni na Jonjon at Janice. Bulong niya, halos hindi marinig. Ninakaw niya. Kinagabihan, hinarap ni Aling Merly si Mang Ruben. Tahimik itong umuwi, dala ang plastik ng ulam. Hindi pa man ito nakakatapak sa loob. Sinalubong na siya ni Aling Merly sa sala. Umupo ka. Malamig niyang utos. Napatingin si Mang Ruben. May kaba. Umupo ito sa lumang upuan, malapit sa pinto. Pinakita ni Aling Merly ang CCTV footage sa laptop. Tahimik lang si Mang Ruben. Nanatiling nakayuko habang pinapanood ang sarili. Pagkatapos ng video, walang salita. Ilang segundo ng katahimikan. Alam mo ba kung anong mas masakit sa pagnanakaw? Tanong ni Merly, namumuo ang luha. Yung pagtaksilan mo ako ulit, habang araw-araw mo akong niyayakap. Habang kunwari, pamilya ulit tayo. Pero hanggang ngayon, karelasyon mo pa rin ang babae mo. Nakita ka ni Jonjon sa mall, sa isang mamahaling restaurant.
Hawak pa niya ang kamay mo. Merly, sabi ni Mang Ruben. Shut up, singit niya agad. Tumulo ang unang luha. Hindi mo kailangan magsalita. Dahil bawat salitang lalabas sa bibig mo, parang kutsilyong itatarak mo palalo. Tao lang ako, mahinang sagot ni Ruben. Nagkakamali ako. 3 milyon, Ruben. Iyon ba ang tawag mong pagkakamali? Yung ipon na inabi ko mula sa unang resibo ng inasal. Yung para kina John at Janice. Yung para sa kinabukasan nila. Ninaaw mo, ibinulsa mo, at dinala mo ang babaeng yon. Tahimik si Ruben, hindi makatingin. Pinatawad kita noon, di ba? Inuro niya ito, nanginginig ang daliri. Nagsimula tayong muli. Pinilit kong kalimutan ang sakit ng dati mo ginawa. Dahil akala ko may pag-asa pa. Akala ko may natitirang Ruben na maayos. Pero anong ginawa mo? Nagsimulang lumuhod si Aling Merly, hindi sa pagmamakaawa, kundi sa sobrang bigat ng loob. Nalugmok siya sa harap ni Mang Ruben, umiiyak na, habang pinipilit maging buo ang tinig. Akala ko, kung may magnanakaw sa pinaghirapan ko, hindi ikaw yun. Tumingin siya pataas. Mapula na ang mga mata. Umalis ka. Merly, tahimik na tumayo si Mang Ruben. Hindi na sumagot. Wala siyang mukhang maiharap. Wala siyang salitang sapat. Binuksan niya ang pinto at sa huling sulyap, nakitang nakaluhod si Aling Merly. Basang-basa ng luha. Hawak ang dibdib na tila pinupunit. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang gumuho ang lahat. Hindi na siya muling nagluto. Nawalan siya ng gana. Kahit ang apoy sa kalan, parang tinamad na ring sumiklab. Ang mga pinggan, kawali, at grill tumahimik sa dilim ng kusina. Isa-isang naapektuhan ang mga branch. Nagsara, nawala ng tauhan. Bumitiw ang mga suki. Mula sa 5 branch, 2 na lang ang natitirang pilit na bumubuhay sa pangalan ni Merly. Isang araw, dumating si Lita. Dala ang balitang mas mabigat pa sa rekadong bitbit niya. Ate Merly, si Madam Tess nagtayo ng karinderya. Tessis daw ang pangalan. Tahimik si Merly. Parehong menu, parehong presyo, pero artificial flavoring daw ang gamit. Hindi tulad ng timpla mo. Pero sa kanya na lumilipat ang mga tao. Dating suki, ngayon kabangga, tugon ni Merly. Halos pabulong. Walang galit. Wala na ring apoy. Wala nang Merly na puso't alam. Unti-unting umiwas ang komunidad. Ang mga dating bumabati, ngayoy dumadaan na lang. Ang mga dati umaasa sa init ng kanyang ihaw, ngayoy lumilihis ng ruta. Ang pangalan ni Aling Merly, na dating simbolo ng tiyaga at timpla, ngayoy isang malungkot na paalala na kahit ang pinakamasarap, maaaring mabulok kapag pinasok ng panlilinlang. Isang gabi, madilim ang silid, isang baso ng alak ang nasa lamesa katabi ng mga resibo ng lumang tagumpay. Si Aling Merly, nakaupo sa isang gilid, hawak ang leeg ng baso, nakatipik sa sahig na para bang may sagot itong iniiwasang ibigay. Sa labas ng pinto, marahang kumatok si Janice, kasunod si John. May hawak itong tinapay at mainit na tsokolate. Nagsalubong ang kanilang mga mata sa pinto ng sulid. Inay, mahinang tawag ni Janice. Hindi sumagot si Aling Merly. Lumapit si John, yumuko at hinawakan ang kamay ng ina. Nandito pa rin po kami, hindi kami aalis. Mahal na mahal ka po namin, Nay. Dagdag ni Janice na ngayoy lumuluha. Kalimutan niyo na po si Itay, kasi kahit kailan, hindi naman talaga tayo minahal. Tumulo ang luha ni Aling Merly pero hindi pa rin niya sila matignan. Sa halip, mas pinisil niya ang baso. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Pero ang katahimikan ay nagsisigaw ng damdaming pilit pinipigil. Lumipas ang ilang gabi. Isang gabing walang buwan, tumayo si Aling Merly. Suot ang lumang jacket na may mantsa ng sabaw. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Pinungo ang main store, ang pinakamatandang branch ng Merly's Inasal. Wala ng kuryente roon. Inilawan lang niya gamit ang maliit na flashlight. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng alikabok, amoy ng lumang mantika at katahimikan ng mga alaala. Ang bawat sulok ay may kwento, bawat mesa ay may bakas ng dating sigla. Naglakad siya sa loob, hinaplos ang lumang counter. Saan ka na? Mahinang bulong niya. Pumunta siya sa kusina, binuksan ang mga cabinet, drawer, mga lata. Hinanap niya ang garapon, ang mahiwagang sisidlang, minsang nagdala ng panlasa, swerte at lakas ng loob. Wala ito. Bakit pati ikaw? Bakit pati ikaw iniwan ako? Lumuhod siya, napasadsad sa uling sa sahig. Sa galit, ibinato niya ang isang plato.
Binasag ang isang kawali. Sumigaw. Lahat ng ginawa ko, lahat ng pinaghirapan ko, bakit ganito ang kapalit? Umiyak siya sa sahig ng kusina, lupa ng kanyang tagumpay, na yon ay saksi sa kanyang pagbagsak. Biglang may malamlam na liwanag sa likod ng pinto. Isang pamilyar na anino ang lumitaw. Maliit, may bitbit na garapon. Si Bantik. Dala niya ang garapon. May mahina itong liwanag. Hindi na kasing lakas ng dati, pero buhay pa rin. Hindi ito nawawala, Merly. Marahang sambit ni Bantik. Umaalis lang kapag nawawala ang paniniwala mo sa iyong sarili. Napatingin si Aling Merly. Puno ng luha ang mata. Hindi siya makapaniwala. Nandyan ka pa rin? Tumango si Bantik. Lumapit siya, kinuha ang panyo at pinunasan ang sugat sa kamay ni Merly. Bakit mo ko iniwan? Hindi kita iniwan. Ikaw ang lumayo. Nalimutan mo kung sino ka, Merly. Nalimutan mong kahit walang inasal, kahit walang branch, ikaw pa rin ang tunay na timpla ng lahat ng ito. Wala na akong halaga, Bantik. Giniba na ako. Sira na ang pangalan ko. Pati mga anak ko, nadamay. Pati tiwala ko sa sarili ko, nawala na. Tahimik na itinabi ni Bantik ang garapon. Hinila ang bangkong kahoy at pinaupo si Aling Merly. Kumuha siya ng maliit na kaldero at mula sa dalang supot ay nagpakulo ng sabaw. Sabaw na may simpleng luya, asin at kaunting dahon. Habang kumukulo ang sabaw, nagsalita si Bantik. Merly, may lason sa pagtitiwala mo sa maling tao. Pero hindi mo kailangang hayaang ang lasong yon na patayin ang buong pagkatao mo. Pwede kang magsimulang muli, kahit paunti-unti lang, kahit hindi ka agad makilala. Basta may puso ka. Pero paano ako magsisimula kung wala na akong paniniwala sa sarili? Tumango si Bantik, kumuha ng mangkok, isinilid ang sabaw at iniabot kay Merly. Simulan mo sa isang higop. Iyan ang lasa ng pagmamahal sa sarili. Mainit, mahapdi sa sugat. Pero gumagaling. Dahan-dahang humigop si Merly ng sabaw. Umiiyak pa rin, pero may kakaibang init sa dibdib. Hindi lang dahil sa sabaw, kundi dahil sa paalala na hindi pa huli ang lahat. Walang nawawala ng tuluyan, Merly, bulong ni Bantik. Minsan lang natatabunan ng takot. Tumahimik ang silid ng kusina. Tanging lagitik ng gasera at bahagyang pag-umol ng kawali ang maririnig. Nakayuko si Aling Merly habang hawak ang mainit na mangkok ng sabaw. Tila hawak niya rin ang huling piraso ng pag-asa na matagal nang nawala. Humigop siya muli. Dahan-dahan, at sa bawat patak na bumababa sa kanyang lalamunan, para bang unti-unting hinuhugasang muli ang dumi ng kanyang pagkatalo at pagkalugmok. Tumayo si Bantik at marahang isinara ang takip ng garapon. Inilagay niya ito sa estanteng malapit sa kalan. Sa dati nitong pwesto, tila sinasaad na handa na muli si Aling Merly. Lumapit siya sa babae at hinawakan ang balikat nito. Hindi ko alam kung kailan ka ulit tatayo, Merly. Pero ngayong gabi, naramdaman ko, gusto mo pa. Kaya ako'y aalis na muna. Hindi ako mawawala, pero ikaw na ang kailangang magtimpla ng sarili mong bukas. Tumalikod si Bantik at naglakad palabas ng pusina. Hindi na siya muling lumingon. Ngunit bago tuluyang lumabas ng pinto, sumambit siya, mahina pero malinaw. Kapag handa ka na, magugulat ka. Hindi na sabaw lang ang lasa ng buhay mo. Maging ang mga luha mo, pwede mo nang gawing sahog ng tagumpay. Isang araw, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pinakuluan muli ni Merly ang sabaw ng manok. Dahan-dahan, tahimik, inilagay niya ang garapon sa tabi, parang muling pakikipagkilala sa isang matagal na kaibigan. Hindi ito para ibenta, hindi ito para sa ibang tao. Para ito sa sarili niyang paggaling. Hinaluan niya ito ng sibuyas, luya, bawang mga sangkap ng alaala. Ngunit ang tunay na sangkap ay hindi lamang mula sa garapon, kundi mula sa puso niyang muling natutong huminga. Dumating si Jonjon. Naamoy ang sabaw mula sa silid. "Nay," sabi niya, dahan-dahang lumapit. "Ikaw ba yan?" Ngumiti si Aling Merly. "Gutom ka na, anak." Umupo si Jonjon. Kumuha ng isang kutsara, lumangoy sa sabaw ang kanin. Pagtikim pa lang ng unang subo, hindi niya napigilang mapaluha. "Nay, ito ang lasa ng tahanan." Tumulo ang luha ni Merly, pero hindi na ito luha ng pagtatalo.
Ito na ang unang patak ng pagbangon. Makalipas ang isang linggo, binuksan muli ni Aling Merly ang main branch. Walang paanunsyo, walang tarpaulin, tanging simpleng karatula lang. Bukas na muli, pasensya na po, naayos na rin ang timpla. Sa unang araw, 3 suki lang ang dumating. Pero sa bawat subo nila, napapapikit sila sa sarap. Iba pa rin talaga ang luto nyo, Aling Merly. Wika ng isa, si Mang Enteng. Hindi lang sa tiyan ang inip nito, pati sa dibdib. Muli siyang ngumiti. Hindi pa puno ang lugar, pero puno na ang kanyang loob. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang dating sigla. Isa-isang lumapit ang mga dating tauhan at suki. Nagboluntaryo ang ilan na tumulong. Maging si Lita ay muling bumalik sa kusina. Dala ang bagong lakas at respeto. Pagdating ng 3 buwan, muling nabuksan ang mga branch ng Merly's Inasal. Ngunit mausang mahalagang pagbabago. Tuwing Sabado, libre ang pagkain para sa mga kapuspalad. Hindi ito promo, hindi ito marketing. Isa itong panata. Isang pagbabalik sa ugat ng dahilan kung bakit nagsimula si Aling Merly. Nung unang Sabado, may 5 batang paslit ang dumating. Marurumi ang mga paa, magugulo ang buhok, at gutom na gutom ang mga mata. Inabutan sila ni Janice ng tig-1 plato ng kanin at inasal, may sabaw pa sa gilid. Libre po ba talaga ito? Tanong ng isa na ang pangalan ay Dodong, mga 8 taong gulang. Libre po talaga? Oo anak, sagot ni Aling Merly. Lumuhod para maging kasing taas nila. Walang bayad, basta busog ang tiyan nyo, masaya na kami. Napatingin ang mga bata sa isa't isa. Nang makasiguro, sabay-sabay nilang hinawakan ang kutsara at tinidor, sabay-sabay ring ngumiti. Ang ibang customer ay napatahimik, napatingin. Para bang nakita nila ang tunay na anyo ng tagumpay. Salamat po, Aling Merly. Sambit ni Dodong habang nakangiting ngumuya. Masarap po, parang yakap. Tumalikod si Aling Merly, pinipigil ang luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa muling pag-alala. Ito ang dahilan kung bakit siya nagsimula. Paglipas ng maraming taon, si John na minsang batang takot mawalan ng ina, ay ngayon isa ng kilalang chef sa bansa. Kilala siya sa kaniyang disiplina sa kusina at malasakit. Sa bawat sangkap, isang aral na nakuha niya sa bawat lutong inasal ng kanyang ina, sa mga panayam, sa TV at culinary festivals. Hindi siya nagkukulang banggitin. Ang una kong mentor, si Nanay. Hindi lang niya ako tinuruan magluto, tinuruan niya akong magmahal sa bawat niluluto po. Si Janice naman, na noon ay tahimik lang na nagmamasid sa galaw ng karinderya, ay nagpayo ng kusina ng bayan, isang paaralan sa probinsya para sa mga kabataang gustong matutong magluto pero walang kakayahang mag-aral sa lungsod. Sa bawat klase, ibinabahagi niya hindi lang ang recipe kundi pati ang mga kwento ni Aling Merly tungkol sa pagbangon, sa paniniwala at sa panimplang hindi galing sa bote kundi sa puso. At ang Merly's Inasal, lumago ito ng hindi inaasahan. Umabot sa halos sa indam ang mga sangay sa buong Pilipinas. Ngunit kahit gaano karami ang branches, iisa pa rin ang patakaran sa bawat kusina. Walang gutom tuwing Sabado. Sa araw na iyon, lahat ng mahihirap ay libreng kumain. Isa itong tradisyon na pinanghahawakan nila hindi bilang promo, kundi bilang panata. Dahil sa kwento ni Aling Merly, natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa kita, kundi sa kabusugan ng puso ng kapwa. Isang gabi, matagal na ring hindi humahawak ng sandok si Aling Merly. Puti na ang kanyang buhok, may kunot na ang noo at mabagal na ang lakad. Pero sa gabing ito, tila bumalik ang dati niyang sigla. Tumayo siya sa kusina ng kanilang main branch, kung saan unang naging mabango ang inasal na minahal ng buong komunidad. Ngayon, may espesyal siyang bisita, kaya't espesyal din ang kanyang niluluto, isang chicken inasal na may kasamang sabaw, pinakuluan sa mga alaala, pinasingaw ng pagmamahal. Nay, gusto mo ba ng tulong? Tanong ni John, ngayoy isang kilalang chef. Ngumiti si Aling Merly. Hindi na anak, para ito sa isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakita. Hindi na siya tinanong pa. Lahat sa bahay ay tila alam, may darating ngayong gabi. Nang tumunog ang lumang kampanilya sa may pintuan, hindi na nagulat si Aling Merly. Lumabas siya sa kusina, tangan ang tray ng mainit na inasal, at naroon si Bantik,
nakatayo sa may pintuan, gaya ng dati, maliit, payat, may maliliit na matang marunong tumingin hanggang puso. Ang bango, ani Bantik, habang inaamoy ang sumisingaw na halimuyak ng sabaw. Halika, alam kong gutom ka na, sabi ni Merly habang inaabot ang pinggan. Umupo silang magkatapat, tulad ng mga gabi noong wala pa siyang alam sa tunay na mahika ng garapon. Habang kumakain si Bantik, napapapikip ito sa bawat subo. Ganito ang lasa ng pag-ibig, aniya. Hindi lang dayo sa timpla, kundi dahil alam mong bawat sahog ay may dahilan. Napangiti si Merly. Hindi ko ginamot ang garapon sa simula, pero parang kusa siyang kumilos. Parang alam niyang para ito sa'yo. Nagbuntong hininga si Bantik at saka tumingin kay Merly. Malalim, puno ng damdamin. Merly, marahan niyang wika. Ang puso mo ang pangunahing sangkap ng ibinigay kong pampalasa. Dahil sa kabutihan mo, mas sumasarap ito. Pero kapag may galit, inggit o may pait ka sa puso, nadadala din ang lasa. Pumapait din. Napatigil si Merly. Napatingin sa sarili niyang mga kamay, sa mga peklat na galing sa paso noon, sa mga daliring minsang nanginig sa galit, sa takot at sa lumpot. Siguro wika niya. Kaya noong galit ako, kahit anong luto ko, walang lasa, wala ring saya. Tumango si Bantik. Pero ngayon, iba na. Ramdam ng lahat, ng mga anak mo, ng mga tauhan mo, pati mga batang pinapakain mo tuwing Sabado. Hindi lang sila nabubusog, Merly, pinagagaling mo sila. Tahimik ang sandali hanggang sa muling magsalita si Merly. Bantik, salamat, hindi lang dahil sa garapon ng pampalasa, kundi dahil pinapaalala mo sa akin na ang pinakamahalagang rekado ay ang pusong hindi nagsasara. Kahit ilang beses masaktan, ngumiti si Bantik. Ganyan ang tunay na kusinera, hindi lang tagaluto, kundi tagapagpagaling. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Bantik. Hinaplos ang garapon sa estante. Ngayon may bahagyang liwanag. Kailangan ko nang umalis, Merly, at marami ka pa ring pakakainin. Hindi lang ng pagkain, kundi ng pag-asa. Balik ka lang dito kahit kailan. May pinggan ka rito, Bantik. Kahit kailan, sagot ni Merly. Ngayon ay may luha ng tuwa, hindi lungkot. Yumakad palabas si Bantik, at sa huling sulyap, nagwika. Ang lasa ng huling inasal na ito, panahon, puso at pagpapatawad. Yan ang panimplang hindi kailanman mawawala. Paggalapat ng pinto, bumalik si Aling Merly sa kusina. Kinuha niya ang natirang sabaw, sumubo ng kaunti, at napapikit. Mainit, malasa, at higit sa lahat, buo. Sa bawat kagat ng inasal, may kasamang kwento ito. May alat ng pagod, may asim ng luha, may tamis ng tagumpay, at may init ng muling pag-asa. Magkakaiba ang lasa, pero kapag nagsama-sama, nagiging buo, parang buhay. May lungkot, may saya, may pagkadapa at pagbangon. At sa dulo ng lahat, kapag nalampasan mo ang lahat ng unos at natutong magmahal muli kahit ilang beses nang nasaktan, doon mo mararamdaman ang pinakamasarap na bahagi. Ang pakiramdam na hindi ka lang nabuhay, kundi nakatawid ka. Dahil sa buhay, tulad ng inasal, ang pinakamasarap ay hindi laging madaling lutuin. Walang katumbas ang sarap na mananatili sa'yo habang buhay.